Isang magandang araw po sa inyong lahat. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Pakibati mo naman ang katabi mo ng maligayang Pasko. At palakpakan natin ang isinilang na ating Heso Kristo. Sa wakas, dumating na ang matagal nating hinihintay. Sa wakas, andito na tayo. Nang magsimula ang Setyembre, sinimulan natin ang pagbibilang sa mga araw. Hanggang magsimbang gabi, tayo ay napuyat para kumpletuhin ang 9 na araw ng pagnonobena para sa pagdadalang tao ni Maria. Ngayon, dumating na ang araw na ating pinakahihintay at pinaghahandaan. Maligaya po ba ang Pasko? Parang malulungkot kayo. Puyat? Puyat po ba? Nabusog po ba kagabi? Salamat sa Diyos. At kahit papaano, atin itong iniraos. Pero, ano nga ba? Ano nga ba ang ating makukuha sa ating pinagkaintay-intay? Ano nga ba ang ating mapapala sa ating pinaghandaang Kapaskuhan? Hindi ka naman magbibilang mula Setyembre hanggang ngayon kung wala kang mapapala. Hindi ka naman nagpuyat at kinumpleto ang 9 na simbang gabi kung wala kang makukuha. Hindi po ba? Sa mga nakakumpleto ng simbang gabi, paniwala ng lahat na anumang panalangin mo o kahilingan ay matutupad. Pero paano naman yung mga hindi? Paano naman yung mga nakawalo lang? Paano naman yung mga nakalima o isa lang? Wala ba silang mapapala sa Kapaskuhan? Mga kapatid, ito po ang nais ipakita at nais ibigay sa atin ng ating mga pagbasa. Kung ano ang ating makukuha at kung ano ang ating mapapala sa Pasko. Balikan natin yung pagsasalarawan ng ating mga pagbasa tungkol kay Jesus, ang Diyos na inintay natin. Una, narinig natin kay San Juan sa ating ebanghelyo na inilarawan niya si Jesus bilang salita. Sabihin niyo nga po, si Jesus ay salita. Ayon kay San Juan, sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Paano nangyari yun? Paano nangyari ang salita ay Diyos? Kung babalikan natin at kung matatandaan natin ang kwento ng pagbisita ng Anghel Gabriel kay Maria, ipinahayag niya ang plano ng Diyos na maging ina at anak ng Diyos. Si Jesus ay plano ng Diyos na nagmula sa salita. Si Maria, tinanggap niya ang pagiging ina ng anak ng Diyos. Sa pamamagitan ng salita, si Maria, tinanggap niya ang pagiging ina. Kaya nga, kanyang nasabi ang mga salitang ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ayon
sa iyong sinabi. Ang Diyos ay mula sa salita. Ang Diyos ay salita na nagkatawang tao. Ito din yung tinutukoy ng ating ikalawang pagbasa, na noong una, ang Diyos ay nararamdaman sa pamamagitan ng mga pangaral at aral ng mga propeta. Pangaral at aral, mga pinagsama-samang salita na nagpapahayag ng presensya ng Diyos. Pero ngayon, hindi na mga propeta ang nangangaral. Hindi na sa mga propeta galing ang aral. Sabi ng ikalawang pagbasa, kay Jesus na mismo manggagaling ang aral at mga pangaral. Ito ang Diyos, isang salita. Pangalawa, inilarawan ni San Juan si Jesus bilang ilaw. Sabihin niyo nga po, si Jesus ay ilaw. Ayon kay San Juan, sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. At naparito si Juan upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Ito si Jesus. Si Jesus ang tinutukoy ni San Juan. Isang ilaw na kailanman hindi magagapi ng kadiliman. Isang ilaw na hindi magagapi ng kadiliman. At pangatlo, inilarawan ni San Juan si Jesus bilang pag-ibig. Sabihin niyo nga po, si Jesus ay pag-ibig. Sinabi ni San Juan, dahil siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa Kanya ng abot-abot na kaloob, sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises. Ngunit ang pag-ibig at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesus. Ang pag-ibig ay dumating sa pamamagitan ni Jesus. Ito si Jesus, isang pag-ibig na nagpupuno ng ating mga puso. Pag-ibig na pumupunan sa lahat ng ating pangangailangan at mga kakulangan. Mga kapatid, ito po ang tatlong dahilan kaya si Jesus ay isinilang. Ito ang dahilan ng ating pagdiriwang ng Pasko. Mayroon tayong Diyos na paghuhugutan ng aral at mga pangaral sa tuwing tayo ay naliligaw, dahil ang Diyos, si Jesus, ay salita. Mayroon tayong Diyos na magsisilbing ilaw para tayo ay hindi madapa. Isang ilaw na magpapaliwanag sa mga panahon ng kadiliman para tayo ay makakita ng malinaw. At panghuli, meron tayong Diyos na pag-ibig na maghihilom sa lahat ng ating mga kasawian at magpupuno ng ating mga kailangan. Lahat ito makukuha natin kay Jesus. Lahat ito mapapala natin
sa Kapaskuhan. Nag-intay at naghanda tayo para sa pagdating ng Diyos na siyang salita, ilaw at pag-ibig. Kung kaya't wala sana tayong ibang lalapitan kung pangaral lang ang ating kailangan. Wala tayong ibang hahanapin kung liwanag lang ang gusto natin at kung pag-ibig lang ang pag-uusapan, hindi matatawaran ang pagmamahal na kayang ibigay ni Jesus. Ito yung ating tinatanggap. Ito yung ating makukuha sa Pasko. Ang Diyos na isang salita, isang ilaw, at isang pag-ibig. At lahat ng ito, hindi lang sa Pasko natin napapala o nakukuha, kundi araw-araw. Kaya nga, Emmanuel, ang kahulugay, kapiling natin ang Diyos. Araw-araw, makukuha natin ang salita ng Diyos, ang ilaw na mula sa Diyos, at pag-ibig na kayang ibigay ng Diyos. Ngayong Pasko, hindi naghahanap si Jesus ng regalo. Ang hinahanap niya, tayo. Ang hinahanap ng Diyos, tayo. Tayo na nangangailangan ng salita na may aral upang tayo ay magabayan. Ilaw para tayo ay liwanagan, at pag-ibig na magbibigay ng halaga sa atin. Mga kapatid, ito po ang ating ipinagdiriwang. Ito ang ating ikinagagalak, ang tanggapin ang Diyos na siyang salita, ang Diyos na ilaw at Diyos na pag-ibig. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Amen.